Tig yun ang mga tao nga ilang giris kang ilahang giris nila ang inyuhang maayong pagtinagdanay para lang nga makasulti sila kung saan dapat. Di na lalim. Kung makasulti ko na because isa gyud na sa gusto na ko nga ma-outgrow ang kanaganing ako na lang ihilom. Pero most of the time, dili maayo ang long-term effect kung ihilom lang. Di man ta dapat mahadlok. Ako dapat di ko mahadlok kaya nga naman, kay kung motivated ko by love, kung ako ni buhaton kay ang Ginoo mahimaya, right? Then makatabang na sa pag-overcome nato. Next, in the spirit of what? Meekness. Na ay meekness sa tuang espiritu. Meekness meaning humility. Ako na nag-explain kayo na sa Galatians 6:1. Nakatukunong overtaken by a fault. Kita ko nga mga spiritual. I-restore siya in the spirit of meekness. Humility. Anong humility man? Eh kung di ta careful, kita po mahulog. Kita po makasala. Kita po makahimo sa the same nga binuhatan anang tawhana by which we want to rebuke that person. Number 6, in private. Kini sa most of the time sipyata din in private. Meaning wala kay lain sultian kundi katulang person concerned. Ayaw ihapit sa uban. Ayaw sultiang uban. Ngano mo sa may labot nila. Ang problema pag kay imong giingnan, ay imong gisultian, number 1 nga chismoso sa baryo. Di natingal itong person. Ano nakabalo ka na? Wa gyoy lain. Wa gyoy lain nga mosulod sa imong mind kundi katong unang tao nga imong giingnan. Pero daghan ang balay ang balita natuyok ng tibok balay at tibok compound, tibok baryo. Problema. Masulbad unta na complicate. Kay nga naman, kay naanay motivation, tama ng motivation, kabalo na siya sa goal, dito siya misango sa manner. Misango siya sa manner, kay isa sa mga bantayan din nato sa manner is nga do it between you and the person alone. Matthew chapter 18 verse 15, to highlight this, I want to emphasize this. Matthew 18 verse 15, the Bible says, moreover, if thy brother shall trespass against thee, anong gawin? Go and tell, sino ang sultian nimo? Him. His fault between thee and him alone. Kaya pwede na gudong isulti ni Jesus nga, go and tell him his fault. Period. Pero gi-emphasize yun ni Jesus, unsa ka-importante nga we do this privately because after sa go and tell him his fault, period, pwede na unta. Pero gisumpahin pa yun, between thee and him alone. Gi-emphasize yun sa Ginoo because that is very crucial. Kaya ang dating ana sa person will be, inyo na kung gina-istorya-istorya di ay, inyo na kung ginahimong subject sa inyohang mga storya-storya, kisa pa di ang nakabulupan. You see? So, murag nimo gipahiran og asin, ang samad nga wa pa naayo. Do it in private. Number 7, be gentle. Be gentle when you do it. 2 Timothy chapter 2 verse 24. 2 Timothy 2:24. The Bible says, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, and then be patient. Dito sa verse 25 na dito, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Be gentle, and then when do you do it? The time, letter D, the time. When do you do it? Okay. Number 1. Crucial po ding timing. Crucial po ng time kanong sa ka mo review.
Ecclesiastes chapter 3, the Bible says, tanang mga butang merong perfect na time ug na siya'y nakatouch na purpose. Everything has its own time. Pati ang pag-rebuke, may sariling time yan. Dapat wise ta, kanusa nato na buhaton. So how do you know? Kanusa? Number 1, when the person is not aware. Kung nakita ni mga magwaya siya kabalo ba? Nga makadoubt ang iyang gibuhat or daganang nakabalo, daganang na-stumble or daganang nakasaway sa iya. When the person is not aware of his actions or behavior, rebuke the person. Kaya wa siya kabalo. You see, ang pag-rebuke is pagtabang. Kaya na yung mga tao, kailangan lang yun makabalo and you help them by rebuking. Number 2, when the pattern of sin continues, kung nagpadayon ang iyang behavior, kung nagapadayon ang behavior, kailangan na yun i-rebuke, di na pwede hulaton pa. Kano sa pamanday buhaton kung too late na. Naay verse sa Proverbs ba yun or sa, if not Proverbs, I think Proverbs, but it could also be Ecclesiastes, I think it's Proverbs. Ang matag pa dito, well, you still have the power to do it now. Para sa person who deserves it. When the power of sin continues, and number 3, when you believe the person already is ready. Ready na siya i-correct. Bantay mo. Na ay verse sa Bible which we would read here. Let me read first. Proverbs chapter 9 verses 7 to 9. Proverbs chapter 9 verses 7 to 9. The Bible says, he that reproveth, another word for rebuke, he that reproveth a scorner, kanang bad na tao, kanang di gusto og correction, getteth to himself shame. So katong mo rebuke sa tao nga dili ready i-rebuke, basig maulawan lang ka. And he that rebuketh a wicked man, getteth himself a blot. Blot meaning shame. That's what it means by blot in Proverbs chapter 9 verse 7. Okay. Insults. A more accurate word for blot is basig may insultuhan lang ka sa tao nga di pa ready ma-rebuke. Reprove not a scorner lest he hate you. Kaya basig i-hate lang ka instead. Rebuke, pero kung imong i-rebuke ang person na ready na, kay wise man siya, he will love thee. Kuyawa ng a verse eh. How will you know nga ready na siya? Makatansya man ka. Nganong ginawarningan to sa Bible nga dili magpatakag rebuke, dapat timing di ay na. Nganong giinanta sa Bible nga ayaw pugsa og rebuke ang tao nga di pa ready kay basig maulawon lang ka, mainsultuhan lang ka because basig magkagubot na hinuon. Useless lang, in other words. Useless lang. Buy your time, pray sa Ginoo. Now listen, di lang kay magpray ka, i-pray po siya. Di lang kayo mo pray ka siya, i-pray po rin mo sarili. And then the steps. Finally, we go to the last. Karon, steps na. Kabulon na ka sa time, kanusa. Kabulon na ka sa manner. Karon, actual na gyud. Number 1, before you do it, pray sa. 2 Corinthians 13:7, Philippians 4:6-7, James. Kadang 2 Corinthians 13:7, that is Paul saying, before ko moadto diya sa Corinth para i-rebuke mo, mag-pray ko sa inyo ha. Manang pasabot sa 2 Corinthians 13:7. Kanang Philippians 4:6-7, instead mag-worry, i-pray ang tanan nga nakahatag nimo worry. Kung nag-worry ka about your relation with that person, ang kanang pag-rebuke, worry ka, iampo na sa Ginoo kay God will give you the peace in your heart para makayanan nimo someday. Then kanang sa James 1:5, that is James telling us, if you need wisdom, you ask from God. Pray to God that tagakag wisdom because God will give it to you generously and liberally. Yes. Kailangan yung wisdom when we rebuke. Di man gud ta magpataka lang.
Number 2, examine yourself. Examine yourself. Kana galing sa Matthew chapter 5 verse 1 to 5, ano yung isulti ni Jesus nga, judge that you not be judged. What does that mean? That means nga, before ka mo judge sa uban, judge yourself first. Kay basig, pag-judge nimo sa tao, wala sa nimo gilimpihan nimo sarili, basig mabalik pa inon ang judgment nga imong gihatag siya sa imuha. That's why matod pa diha sa verse 5 o verse 4 sa Matthew 5 or sa Matthew sa Matthew chapter 5 na kining before ka musulti ana nga person nga naihugaw sa iyang nawong sa iyang mata, tanawa sa imong sarili sa salamin kung naa ba ka, para ikaw sa amo limpyo sa imong sarili before nimo sultian ang uban nga limpyuhon po nila ang ilang kaugalingon. Let me just check if it's Matthew chapter 5. Ako nabutang na is Matthew chapter 5. I think Matthew chapter 5 is the Sermon of the Mount. Yeah, it's in Matthew chapter 7. Sorry. Kindly correct that one. That's not Matthew 5. That's Matthew chapter 7 verses 1 to 5. Maigsoon, wala ta gibawalan nga mag-judge. Kay nga nung gisugo man ta mo rebuke. In order to rebuke, you have to judge. Ang gisulti diri is this: before ka mag-judge, i-judge sa nimo imong kaugalingon. Mao nang ginasulti sa Matthew 7. We are responsible sa isa't isa. We are accountable to one another. Labi na sa church, we are accountable to one another. Mao na nga, do you really know nga nung nagpa-member ka sa church, the moment nga magpa-member ka sa church, we belong to one another na. We are now responsible sa isa't isa. That's why mga igsoon, ayaw pasagdi kung namin nahibawaan nga member sa church nga nagahimog di maayo, na behavior nga di maayo, kay nga makadaot sa ilahang kaugalingon. Ayaw tuguti nga, ayaw pasagdi. Ampo sa Ginoo kong lisod. And then, maghatag siya og wisdom o courage sa imo. Next, talk to them in private. Ato ni nasigutan kanina, talk to them in private. Number 4, before nimo isulti ang problema, nainindot kay nga idea. Si Jesus mismo ang nag-model ani. Katugay iyang gi-rebuke ang Ephesus church. Before niya gi-rebuke ang Ephesus church, have you noticed? Gi-appreciate sa niya ang church sa Ephesus. Gi-appreciate niya ang Ephesus church nga sa to, ang ilang labor, ilang patience. Matod pa ni Jesus, admire kay nako inyong labor of patience, pero dito na siya mi-rebuke, pero na ako'y something against you. Kay you have left your first love. When rebuking someone, why not follow the Lord's model? Point out sa mga things nga good about that person. Because chances are, imong ma-break ang barrier sa iyang heart. Because sometimes, inani paminaw mo, waka kabalo ba, nga kanadang imong i-review, all his life, ang ilang kanunay madungog, correction, pangasaba, and never di siya nakadungog nga naipagdahin. Do you know people like that? Never sila gi-appreciate, never siya gi-appreciate. Gina-discriminate, gina-do, gina-look down. Then here comes you, same story, rebuke na po, but then it's different this time. Because, gisugdan ni mo appreciation. Then, imong gibuak ang barriers sa iyang heart. You don't burn bridges, no? You build bridges. Because, mo lang di ay ito. And sometimes mo lang ang reason anong di tagbuso mo daw to review. Because we have all that we have heard in our lives, man God, puros negative. Nindot kayong model ni Jesus. Basahin niyo ang Revelation. Giwali man ni Pastor Paul one time, and the Lord Jesus Christ started with appreciation sa church sa Ephesus. And after dito, gi-rebuke ni Jesus ang church. Express appreciation for the right things they do. Number 5. Kaya ang namagusaw na sa tao, wala na kinahimong tama. And parents, we must be careful with this at home, no?
Kay failure sa itong mga anak, dali na kayo na ito ma-point out, pero ang ilang mga nabuhat nga maayo. When was the last time ato itong gi-appreciate, gi-point out? No? Number 5, ask them if you read things correctly. 2 Timothy 2:24. Wala nga, giingnan ta nga maging gentle, because that's one of the ways to be gentle. Kana bang you think together ba? Nindot kayo ni nga approach, wala day nimo giimpusar, wala day nimo gihungit, gipugo sa iyaha, ang imong nakita nga mali. You want him to also see for himself. Ay, tama, no? Yeah. Salamat sa pagpoint. Wag yun ako ni nabantayan, because you want him to think. By asking him, kanang, tama ba ako na-notice? Correction nilang kuha kong mali ko. That's a very humble way to approach it. Nanyut kang approach. Kanaging gentle, loving, because wala ka nabiricho nga inuman itong gibuhat. Ba't kaning dili? Nako'y na-notice ba, and help me if tama ba akong pagkabasa sa imo kay na-notice man gud nako, i-correct lang ko if I'm wrong. Kapag kanindot sa approach. Because you make him think with you. You see that? Because as I've said, sometimes sa mga tao, di lang sila kabulubas nga mali na dayto, makaulaw na dito, daghan na day nakabantay. They just don't know it. And you want them to see it for themselves. Number 6. Pag katong nagstorya na mo sa issue, bantayin ni, avoid arguing. Ayaw pakiglalis. 2 Timothy chapter 2 verses, look at this. 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 26. And the servant of the Lord must not strive, meaning dili makiglalis, dili makig-away. Kapoy na kayo na. The servant of the Lord must not strive, but instead be gentle unto all men, apt to teach, patient. Then verse 25, in meekness, meaning in all humility. Ayaw pa argue. You know what? You may have won the argument, but you have not won the person. May makay ka mo debate. May kay ka mo debate, may kay ka sa balaod, may kay ka sa Bible, may ka sa tanan. Pero di ka maayo sa relationships. Di ka sensitive. Di ka kabalo mo empathize. You know what empathy means? Putting yourself sa iyang lugar para makasabot ka sa iya. That's empathy. And that shows care. That shows love. And then next, allow them time to respond. Ayaw dali-dali sige na, pag sorry na sa kuha. O pag ganyan na absorb mo. And by the way, you don't demand apology. Give him time, allow time for them to respond. That's why be patient. Matod pa sa 2 Timothy 2:24. Allow them time to respond. Number 8, use Bible verses for support. Diba, atong authority is God's word, doctrine. Diba, that's one of the manners of rebuking with doctrine, with patience and with doctrine. Dapat na kay mga verses to support, no? Ang issue at hand. This is what I do. Kadang I'm in a kanaganing situation na I need to mend two groups or mend two people. Before na ko sila paistoryahon, maghatag sa ko mga verses that would help them process everything. Tadawon sa kung say ko sa away, then mangita ko verse of Bible that talks about ang reason nga nung nag-away sila. And you know what? It helps a lot because by the time nga sila na magsurhanay, na-process na ba? Ang Word of God nag-work na. Dili kay diretso siya paistoryahan sa itong Bible, then they will respond. Use Bible verses to support, and then lastly, entrust the results to God. Itugyan sa Ginoo ang resulta. Tanaw ko ng 2 Timothy 2:25. In meekness,
instructing those that oppose themselves. Look at this. If God peradventure, meaning if it pleases God, will give them what? Repent, di ba? Unsay goal sa rebuke, di ba? Para mag-repent. If God will give them repentance to the acknowledging of that truth. Kung ang Ginoo mo hatag. So meaning, itugyan sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo ang resulta. Wala na kayo mahimo beyond that. It's all God's work. And trust the result to the Lord. That is the last step. Intugyan sa Ginoo ang tanan. Ampo kas Ginoo, Lord, I have done my part. Pray ko, Lord, whatever is the result of this. My son, this is how we rebuke. And before I end, my son, kung naa may pinakahadlok nga rebuke nga madawat sa ka person, kanang rebuke nga gikan sa Ginoo, nganong gina-rebuke ang sa Ginoo ang tao, kay nganong ginapagay niya ang heart, nganong di niya dawaton si Jesus, nganong di siya mo repent o mutuo kan Jesus para sa iyang salvation. Kung ikaw dili pa save, ang Ginoo nag-rebuke nimo every day, and He is telling you, repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ, because ang iyang dugo ngayang giula dito sa cross can blot out all your sins and then give you eternal life. The scariest, the greatest rebuke of all, gikan sa Ginoo nga rebuke, and it's all about ngano man hatud karon nagapagahi pa kasi mo kasing-kasing. Sa mga believers, test ni sa tong spirituality. Diri na to ma-measure how mature we are now or how we are not yet mature. Isa lang yun ang ako masulti, tanan niyo nadunggan, obey it, put this into your heart, hinahinaya og practice ni, kay God will have you noticed, nga after ta makadungog og wali, anytime during the week, i-allow ta sa Ginoo mo go through sa ka circumstance, nga ma-remind ta sa wali, kay gusto sa Ginoo i-apply nato. Have you noticed that? Mo magining wali last Sunday, karon naka-experience na gyud ko. Hala, mao ba ning gisul sa wali nga inana akong buwa? Do you think that was an accident? Never. That is God giving you opportunity to practice, to apply o sa inyong nadunggan. Mao na nga, every time makadungog tag pulong sa Ginoo, musugot tag sa dili, responsibility mo apply. Manubag ta sa Ginoo kanang wala to gi-apply. Mingon mo nga, may pa di dalang ko maminaw. Di pod kay gisugo ang putas sa Ginoo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Okay? So ang Ginoo magapanalangin sa pulong karon. I don't know what part there sa message that has that great impact on you. I don't know asa dinha ang need niyo i-obey the most. But shall we pause for a while and let's pray? Think of a person nga na-notice nimo nga nasa'y kinaiya or behavior or binuhatan nga kundi na maundang makadaot gyud sa iya. Do you know of any person nga close to your life nga wala siya kabalo nga nahimo na siyang istorya sa mga tao and daghanang nakabantay and makadaot gyud sa iya, and you love that person so much, naa kay responsibility. Now you know, dili gyud maayo pasagdan lang ang person. Now we know nga kung kauban nato sa church, we are for one another. We are responsible for one another. We belong to one another. Sa mga kailangan i-review,
Pasalamat yang Ginoo. I-appreciate ning mga person because these are your true friends. They care for you, they love you, and that's why they will tell you na you are wrong. So before ta mo pray sa atong response song, at the same time ato ana pong offering song, maybe, I don't know. Shall we pray? Ngay tag wisdom sa Ginoo, courage, maybe humility to accept corrections. Shall we pray? I will give this time to our worship leader, Brother Razel, para sa ito ang mga last parts of this worship service. Praise God. Thank you so much sa mensahe ng Lord. Especially sa grabe yung message. Na-remember ko. Bless pa na lang sa inyo na karoon nga mensahe. Amen. Praise God. Talaga na naman na taring nadungga ko rin yan na mag-review talaga. You should use wisdom. Yes. Wisdom with a mindset that we are not reviewing for ourselves, but we are reviewing kung kailangan ng mga tao. Yes. Gusto na itong himaya ang Diyos. Yun. This is not about us, actually. And, kapag sa 1 Corinthians, doon ako, magpaminaw lang ito sila, Pastor. Kung sharpness. Sharpness. Kung wala sila namin, ako 3 Corinthians yan. Cool. Oh. Third Corinthians. So, praise God. So, karon, ano na sa ito ang pastor's time for the announcement. And na-meeting niya, and para sa dugang pa ng mga information, akong pabalikon sa Pastor Jonah. Start. Unya karong hapon after lunch, maminat katulang ready nga mga chairpersons sa mga events. Pero kung may dapat ready ang in charge sa conference nato ug ang kining ato ang anniversary kay mo pinakauna nga mahitabo April na. So Pastor Paul will explain to us, will tell us yung mga initial na mga naplano, and si Ramil o si Mix kasi sila man ang in charge sa anniversary. Sila po ang mag-share sa ilang mga initial na mga plans, and then kung everybody agrees, then we can approve para ma-implement na nila. Magsugod na sila implement, magsugod na sila palit, whatever kung may mga environment and so forth. Okay? Unya na. Pero by 2 o'clock, I have to leave. Pastor Adrian and I will leave because we go to Panakan para sa amuang weekly Bible study dito. They will answer the questions na kay for baptism na sila. So they will answer the 5 or 6 questions for church membership. Unya, so we have to be there. Kung naman ang Bible studies, yung ang mga answers na lang sa 5 question for church membership. Okay? Once mabaptize sila, official na gid, magsugod na gid ang mission dito. And I really need help from the men kay ako mong i-rotation kada Domingo, dahil lahat mga to dito. Labi na ang second and fourth, wala ko na, and ako sa mission, in fact, karong Sunday, sa katingin na po ko, and with and whoever from the mission team can
will join me because we first nila nga Bible School, first class sa Bible School dito karong Saturday. Then bisita po silang bagong location and we will like to encourage them also dito. Mag-meeting po dito, mag-work of ministry, visitation, Bible study, open air preaching. So, Saturday o Sunday na ako dito sa Katiil. And then, so, kining unya, kining if alas 2 na, maybe Pastor Paul can take charge sa pag-preside sa meeting or whoever, I mean ba si Razel o si Mix, we have plenty, Richard, we have plenty of men na able yun. So, kana ako ang gusto i-announce. Okay, and then, padayon atong Bible School, kahapon, mga second year, morning ng klase, pagkahapon, Pastor Paul mag-handle sa mga first year. Nangatag mga first year, nangatag mga first year, mga t-shirts, uniform, uban wala pa, pero si Russell ang take sa uniform, 380 ang uniform. Ang ID, 150. Tuition, 150 lang kada bulan. Okay, so mo na, pero kung scholar mo, nato yung mga nag-shoulder no, sa inyong tuition. Okay, so kailan na ako ang announcement para sa atong pastor. Pastor? Sige, this week, I believe wala tayong mga kaubalan ng birthday, no? Wala. But we do have someone na nag-celebrate po sa ilahang anniversary, si Brother June o si Sister Israel. Wala na po sila ng kauban karon tungkol kay naa sila sa Malita. Pero last week na po tayo kaubanan na nag-celebrate sa ilahang anniversary. Gawa na po na kauban last week, naa sila sa Mati, so karon nato i-acknowledge ang ilahang paghigugmaay. Akong pagkatawagon si Brother Richard at si Sister Lorna nag-celebrate last time sa ilahang kapilang anniversary. 22nd anniversary. Praise the Lord for that. Ako sila tawagon din sa Tubangan as we will be singing the song para sila sweeter as the years go by. 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 Happy anniversary sa Niaga couple and we will be praying for them. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imuhang kamaayo, sa imuhang panalangin, sa grasya ng imuhang di padangat, bisan pa usab o Dios sa among mga igsoon, kay Brother Richard, Sister Lorna, salamat Ginoo sa mga katuigan nga diin gayon imong gipaabot ang pagpanalangin kanila sa paghigugmaay sa ilahang pamilya. Salamat o Dios nga ikaw na nagpalayo kanila, ikaw o Dios nag-iya, nag-uban. Salamat Ginoo bisan pa usab sa dugang katuigan gayon nga diin ilahang gi-celebrar ang ilahang nga paghigugmaay sa usag-usa ug ang akong mga pag-ampo kay ikaw padayon pagay magapausbong niini, ikaw o Dios padayon nga magagamit magapanalangin kanila na sila usab mahimong panalangin sa uban, pinaagi o Dios sa ilahang pamilya, pinaagi sa ilahang relasyon, isip nga banaw kasawa ug ang akong mga pag-ampo nga sila mahimo pagay nga panag-ingnan ngadto sa uban, ngadto o Dios sa mga mosulod pa usab sa kaminyuon nga diin matan-aw o Dios ang ilahang relasyon, isip maayo nga ehemplo ug ikaw padayon pagay Ginoo nga magabukbo sila panalangin sila kinabuhi ug ikaw padayon magauban magatiya kanila kanimo namo kinapasalamatan ug imong pagpamuhat sila kinabuhi pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Once again, happy anniversary to Brother Richard and Sister Lorna. Wala na siguro. By the way, sa mga first year nga ni Habol, you can mag-schedule lang na sa katong session nato sa wala din yun apilan o kung kinsa pa to muhabol sa first years
Second Saturday, magsugod ang second subject sa first years. Kaya lang. Thank you. Okay, Pastor, I will give this back to Bad Russell. Okay, so yan na natin meeting, no? So pag manatog lunch, balik na dire ang mga mukhaon sa gawas, balik na dire no kay na tayo mga importante na pagkaisgutan. And karon sa tuang pagtapos, ang ginamit na sa pagtindog para sa tuang tithes and offering song, and then brother Richard will